meron tayong 5 oras, 5 hours to do several things. Ang tanong nyo kanina, saan kayo matutulog? Correct? Gagawa kayo ng tulugan. Gagawa kayo ng isang tahanan na kasya kayong 10. So if you want to eat, you have to look for food. So, alam kong mabubuhay ka na parang hindi ka civilized ka. Kasi syempre sanay kami ng, alam mo yun, sa, di ba, sa Manila. Tapayan ay ang maglalaman ng tubig ninyo for 4 days. Wow! Meron tayong perimeter, okay? Hindi tayo pwede lumabas dun sa perimeter na yon. Basta may tali. Pag may nakita kayong tali, huwag kayong hahakbang doon. Okay? So doon namin nalaman na ang tali pala ay panggawa ng bahay namin. Ang posporo pang luto namin. Siyempre, alam ko maggagawa kami ng bonfire. We have to feel hot also pagka malamig. Pag nakuha na natin yung food, madali na lang sindet. Kasi may phosphor naman tayo. Kasi once na Ano ko lang para may protection tayo sa ulan. Hindi, kung gusto niyo, yung gusto dito, gawa kayo ng bahay niyo. Tapos yung gusto dito, Sasama ako sa'yo, magaling ka magluto. dito na lang tayo. dito na, Okay, diba? come on! Baka may mga do it. So when we go out and do our bonfire, we can sit there and then nandito yun lang yung bonfire. We cook here, nandun yung bahay. Okay, Ang dami na natin pang bonfire. maghanap tayo ng pagkain. Madali ang cooking eh. Gutom na kami. Mariko, what do you say? Gutom na siya. See? Nakapagtagalog na siya. Kala ko bibigyan kami ng lulutuin namin. No. Instead, they gave us 5 hours to build their house and to find food. Yata tayo po. May survival challenge to eh. So, kailangan ka lang mag-survive at gawin lahat para mabuhay. Nakuha ko ng ano yun. Yun talaga dapat yung trabaho ng lalaki. Gumawa ng bahay. Oo, gumawa ng bahay mga lalaki. Kasi hindi namin kaya, mga babae. Pero mga babae yung kumuha ng pagkain. You went inside, right? Wala magputol. Sabi niya, ano, bawal ang magputol. Kung ano daw yung makita pwede, sabi ni Paolo. Tapos, yung bamboo na nakuha natin, pwede na yan, di ba? Parang, yan, nakalaki yun. Parang boundary lang. Parang Ako, tumulong ako doon sa paghanap ng mga kahoy, mga bamboos na gagamitin pang structure ng bahay. When we had to look for food, we came across like a lot of berries that we like fruit. I don't know if it was fruit or berries that you can't eat, which was disappointing because we actually found quite a handful of different things, but yeah, they're not edible. Hindi naman mahirap eh. Kung may materials ka, kung may mga kahoy, lubid, yung material for the roof. Tapos yung init, sobrang init. Midday. After malagay na, kumpleto na, meron ng bolo, may bolo pala yung temperature. May tali, kumpleto na. So sabi ko, sige, dyan na muna kayo kasi hindi mo kami pwede lahat sa isang bagay eh. So ikot na ako, sabi ko, tutulong na ako sa mga babae maghanap ng pagkain. Yung in-approve ni Paolo. Hindi nyo pa rin kami pinapakain nun. Pagod because wala pa kami kinakain. Nakakapagod kasi yung mainit. Aray ko!
walking along like the rocks in the oceans, looking and looking and looking. It was a little bit stressful because I seriously thought we wouldn't be able to find anything for dinner to eat because we hadn't eaten all day already. Pero dito pa lang meron na itong isla. Kung meron Oo, correct. dito. Di ba sa Boracay? Sa Boracay kasi ang babaw, sa may shore may maliit na isda Meron. eh. Lang meron. Why don't we look there pa? Actually, sabay ng paggawa ng bahay was to look for food. Kaya doon ako sa food. Kumuha rin ako ng mga shells na baka pwedeng kainin. I felt bad kasi that was the only thing na nakuha namin for them. Paano kung hindi kami makakain? Baka kami masisi. Siyempre, di ba? Ano ba to? Dito. Hindi, pero patatanong natin kasi kung meron, yan lang ang available dyan. Wala. Walang isda, walang hipon. Meron maliliit na isda. Makasampu man kami. Ito yung mababusog doon. Yan yung kaliit. Pag niluto mo, yung liliit pa yun. So sabi namin, boy, pag nahuli natin, alagaan natin, baka lumaki, dumami. Sina Marico at Wendy bumalik ng gubat at go pa rin sa paghahanap ng pagkain. Pag may nakita lang kami na something na kakaiba, fruit or whatever, feeling namin. Tapos sabi ni Marico, if birds eat them, then we can eat them. So sige, nagdala kami. At least yung effort na makita na malay mo meron dun kahit isa, parang pantawid gutom lang. Marico, hindi ba sabi ko bawal dyan sa may harang? Bumalik ka na. Now na. Nakuha ni Bente. Bato. Subukan namin palambutin. Wala tayong choice eh. Hindi tayo dun. Hindi tayo dun. Umakita tayo ng bundok. Sa dagat, baka makuha tayong patin. Hindi na natin. Sama ka ba? Sama ka ba? Sasama ka ba? Pati yung sumasagot. Sasama ka ba? Dali, dali. Eh paano naman makakahanap ng pagkain, Marvin? Eh puros pahinga ang ginagawa mo. Ay, we can go on, but the girls especially, pagod na. At hindi ko naman ina-underestimate yung mga babae. It's just, yun yung talagang gutom na, hindi na namin kaya. Siguro yung mga babae, yung mga naghahanap kunwari ng pagkain, meron din man siguro. Eh, okay lang. Babae naman kasi sila eh. Tsaka ang gaganda naman nila kaya okay lang. Naps, malapit na matapos ang bahay niyo ha. Kakasya ba kayo dyan? Pero yung mga lalaki, they did a very good job. Great job actually dun sa ano namin, sa bahay. Mag-ingat ka, Marico. Baka kung anong masalubong mo dyan, ha? It felt almost hopeless for a while because there's just so many rocks and so not much sea snails. Nakaisa ka! Kaputas naman itong nakuha. Kasi nakakita lang ako ng plastic bag somewhere by the sapa eh. Diyos ko, nung nakapasok yung isda, finally nahuli ko siya. Pag ganyan ko, butas ang plastic. Kaya nawala, na-loss ang fish. Totoo naman may mga isda, pero pagkaliit-liit ng isda at ang hirap umakyat ng bundok. Na-inspire lang ako na to go on kasi nakita ko may shape na yung house namin. Ang mga challengers, suko na yata at natutulala na sa gutom. Medic! Nagugutom. Medyo nahihirapan ng mag-function yung body at saka yung mind. Pagkatapos mo gawin yung mga ginawa mo, magugutom ka talaga. Tsaka manghihina ka. Ang nakompleto lang namin doon yung paggawa ng bahay kasi wala talaga sila makuha pagkain. Kung meron man yung konting-konti lang na hindi kami matitinga. Namnamin nyo na ang maiksin yung pahinga dahil susunod na ang challenge na tiyak mapapalaban kayo. Latang-lata sa sobrang pagod at gutom ang mga challengers nang dumating sila sa kabilang isla. Sa islang ito, isang challenge na naman ang naghihintay sa kanila. Ang vertical maze.
Wala nang energy ang kanilang palakpak. Gutom na po ang mga challengers natin! Vertical maze na kung makumpleto ninyo, meron kayong makukuhang iba't ibang mga premyo. Nung nakita ko yun, mas okay ito kaysa sa tubig. Mas madali kasi may tali naman eh. May 1 oras sila para makuha ang lahat ng nasa taas ng maze. Good luck, challengers! At simulan na natin ito. All of us was so shocked. Alam mo yun, parang, can we do this? And then like Andrew like volunteered to do the first one. Si Andrew ang unang aakyat sa vertical maze. Safety first, go! Go, Andrew! Jean, gising. May lahing unggoy to. Malakas talaga si Andrew eh. Careful, baka mabali. Watch what you're stepping on. Rope yan, rope. Sige, rope. Okay. Don't step on the green. Don't step on the green, that's it. Galing! Nice, Andrew! Oh my God, mamamatay ako. I swear, mamamatay ako. Lahat pinag-aaralan. Ito sa Good Start kasi malakas siya. So kahit medyo mahirap-hirapan siya, marami siyang reserve energy sa katawan. At yung strength niya, meron talaga. 3 bote ng mineral water lang ang paghahati-hatian ulit ng 10 challengers. Ang ating hot mama ang susunod. Go, 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 Ruru! Don't shake the structure too much. Good luck. Go, Peach! Pinapakan ang... Magandang strategy yan. I like that. Okay lang yan sa gitna. Okay lang yan. Watch your head. Hindi ako actually ganun natakot. Kasi I know that for myself na I can do it. Okay lang yan. Sige. Very good. Kapit. Okay lang yan. Sige. Struggle. Sige. Yes! Come on, Ruru! Nice one! Kumapit ka, Ruru. That's it. Hold on. Go, go, go. Okay. That's it. Kapit. Sige, kapit. Get a good hold first. That's it. Okay? Remember, tricky yan, ha? Strength. Take a deep breath. Huli na yan, Ruru. Tapusin mo na. Sit down, the other way. Yan. Okay? That's it. At nagtagumpay ang ating hot mama. Tinatouch ko na siya. Everyone's like, oh, I love you. Oh my God, you're the best. Nung pababa na ako, I was like doing this. Shit, ang galing ko, di ba? Papa Kenji, it's your turn. Go! Okay. Ito, may lakad din to. Nagutom na talaga lahat. May lahi din to ng unggoy. Unang kain namin, 4 o'clock ng umaga. Then, ang sumunod na kain namin is 11 ng gabi. Kaya sobrang tagal. Use the tire to go up. Nice one, nice one. Kamar, pa! Tulak pa! Lift yourself up. Buhat. Hinga, buhat. May mga Nice kulay one. yun eh. Bawat kulay, doon ka dapat dumaan. So yung daan nung sa akin, yung panay mahirap. Yung, hindi katulad nung iba, may madaling daan eh. Yung iba, nakuha nila yung madaling daan. Wag dyan. Nako! Wag sa- Mag-ingat wag ka sa dyan! Traidor ang telang yan. Up, dandahan, dandahan. Up, dandahan, dandahan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay. Kapit sa rope. Pero hindi napapagod si Kenji. Kapit sa rope. Make it shake. Sige, kapit sa rope. Nung nahulog ako kasi, nawasak ko yung kawayan. Nagiba yung kawayan.
Yun, tapos parang nanghina na ako. Parang, tas wala kasing kain, ang tubig namin ko konti, kaya walang lakas. Parang, Tapikin mo! Tapikin mo yung ano! Dandan. Okay lang bro, kaya! Relax. Bro, okay lang. Relax. okay lang sana yung challenge, makakayanin namin talaga. Kung may pagkain, wala talaga eh. Kaya yun yung challenge dun, yung gutom. Gutom ang kalaban namin, tsaka uhaw. Konti na lang, Kenji. Kapit ka sa kamay, tanggalin mo yung paa. Oh, Nikki, ikaw na. Ipakita mong small but terrible ka nga talaga. Hindi, kasi nga, hindi ka talaga makakit dyan eh. Nice one, Nix. Kapit, kapit. No quick movement. Sige. Hinga. Ha! At aba-aba, seryoso itong si Nikki. Small but terrible. I like it, Nix. Okay. Kaya mo yan, Nikki. I believe in you. Sabi nila, mas gamitin mo yung legs mo. Pero sa ganung pagkakataon, lalo na if you're not an athlete or you don't do it all the time, hindi mo maiisip na, okay, I'll use my legs. Yes! Yes! Go! Sticky! Okay, Nix. Relax. Hanapin mo muna. Yan. At ang sarap panoorin, was Nikki. Small but terrible. Ang galing niya. Kasi sa simula pa lang parang medyo nagka-blooper na siya. Hindi niya na kinayanan yung unang angat, tapos lumipat siyang gano'n. Matalino itong si Nikki. Parang ako. Talagang nakahanap ng mas madaling daan. Kaya lang when you're up there, so hard, especially when you get to the last ladder. Wow. Huwag kang bibitaw! Bro, ulo ah. Paa, yan. Yan. Oh, kapit dyan, sige. At sa wakas na tap ang basket. May isa sa inyo na kasabwat namin. Parang, yung pinag-uusapan, may kasabwat. Ha? So we had to ask everyone, kailangan namin tanungin at sigurado, niloloko niyo ba kami? If you are just playing with us, mali yun. Hindi po ako naniniwala may kasabot. Diba? Ganun nasa utak na namin. Isang tao na ang layunin lang niya, pahirapan kayo, mapahamak kayo, maaring maging mas mabagal ang paggawa ng challenges, maaring maging mas mabilis, maaring hindi matapos, maaring ikainis ninyo, or maaring... It's hard to believe, in a way, to think that someone in our team wasn't who we thought they were or wasn't helping us. It's a concept of the challenge eh. Pero anong magagawa namin, di ba? Kung meron talagang kasabwat. Each one, maglalakad dito, pupunta dun sa may poll booth namin, at iboboto ninyo ang 2 miyembro na sa tingin ninyo ay maaaring maging kasabwat namin ng extra challenge. In other words, iba yung layunin niya dito. Hindi niya layunin manalo ng 1 milyon. Kundi layunin niya ay manggulo. The thing I don't like
about the challenge is elimination. Diba? Baka isipin ng mga ibang challenge na ako yung kasabwat. 1 million pesos to eh. Siyempre, gusto kong manalo yung 1 million peso prize. Look back sa buong araw na to. Meron bang isang tao na parang feeling nyo, wala siya dapat dito? Nanggugulo lang to. Or, masyadong feeling close ito. Bakit sa ganito? But remember, in writing those names, tinatanggalan mo siya ng karapatan na manalo ng 1 million pesos. Sino kaya yun? Feeling mo talaga? Feeling ko wala kang accomplice dito. Oo, feeling ko. Oo, talaga. Promise ko sa inyo, meron. Baka naman kasabot pa manalo ng 1 million, ah. Napaka-unfair, no? Sampala na lang, oh. Maniwala kayo, challengers, hindi ko kayo ginugood time. Isa sa inyo ang aming kasabwat. Ladies first. Nikki, go, Nikki. Ako game. Oh, para matapos na tayo, gusto ko nang matulog. Wow, gusto na matulog. Saan na ba yun? Takot ako sa gagawin kong ito pero wala akong magagawa dahil inuutos sa amin. Ito lang po ang tingin ko ang napili ng EXO Challenge na kasabwat. Dalawa po. Magaling siya, maaaring ginagalingan lang niya, maaaring magaling siya umarte katulad nga ng sinabi ni Paolo at ni Ethel. Pero sa totoo lang po, hindi ko talaga alam. At that point siguro, medyo close ko na sila kasi lahat naman ng paggawa nila sa akin, ginawa ko. The second one, na sa tingin ko po ay kasabwat ng EXO Challenge, ay si Andrew. Lahat okay eh, di ba? Basta ako yung sa reaction lang, ang kinuha ko yung walang reaction. Doon ako nagbase doon sa walang reaction. Kasi masipag ako. They might think that's parang pinagtatak ko yung ulterior motive ko. Yun yung pinakamahirap na task. Kasi hindi ka nag-eliminate because gusto mo siyang ma-eliminate o threat siya sa'yo o ganyan. Nanguhula ka. Yan ang pinakamasamang ginagawa ng tao, yung manghula at manduda. Itong dalawang to, very helpful, nagaling. Sila nga yung nagdadala sa mga challenges namin eh. So, I'm voting them off sa rason na baka sila yung kasabwat. Kaya para sa akin, ito. Itong unang pinili ko, feeling ko lang kasabwat siya. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang nararamdaman ko. Sa akin, ang kasabwat ay si Kenji. Kumasayin muna natin siya. Dali yan, tol. Si Kenji yung parang pinakamabait, sobrang pinakamabait. So parang feel ko baka siya. Itong pangalawang napili ko, feeling ko lang
medyo nahihirapan na siyang gawin. So, iniisip ko baka mamaya pagka nagtagal, may mga challenges siya na hindi niya magawa. Tapos baka maapektuhan kami lahat. Para sa akin, ang isa pang kasabot ay si Wendy. Just from the start, I sort of had a funny feeling about this person.